magiging medyo emotional po ang aking testimony. Ayan. Una po sa lahat, nais kong pasalamatan ang dakila at buhay nating Diyos. Last year was definitely like a roller coaster ride for most of us, but He never left us. Last October 2021, I was able to visit my hometown, Bohol, to attend BCBC's 14th year anniversary and to have a short vacation in the little island. I was also able to visit beautiful places, enjoyed the food, the bond with my relatives, both sides, kasi both sides po taga Bohol yung parents ko. And I realized how peaceful they make me feel. And I was amazed by how God created every single thing. So I am praising God for allowing me to maximize my time. And just last month, muli po akong bumalik sa Bohol to attend my cousin's wedding and doon po mag-celebrate ng Christmas namin. We landed in the island on the 15th of December. And the day after we arrived, the most unforgettable experience that I have so far happened. It was 8 p.m. December 16 when Typhoon Odette landed. Our faith was tested. BCBC became an evacuation center. Yung anak po ng Freedom sa Bohol, yun po ang naging evacuation center ng mga kapatiran natin. Hindi po actually matibay ang bubong. Talagang walang kisame, bubong po diretso yung tinutuluyan ng ating mga kapatiran. Anytime, pwedeng tangayin ng hangin ang sinisilungan. But I remembered, Pastor Limuel prayed to God. Nung gabing yun, sabi niya, Lord, huwag niyo pong ipahiya ang mga anak mo. Kasi malaking kahihiyan po yun na pinagkatiwala na maging evacuation center tapos lilipa rin lang yung bubong. And sinagot po ni Lord ang panalangin na iyon hanggang sa humina ang hangin. And God protected each one of us. So if there's one positive thing that came out from that experience, I'd say it's the massive change in our perspective. We used to take things for granted. Sometimes, we even forget to say thank you to Him for all the blessing He is giving us every day. Because of that experience, I appreciate the little things even more, as simple as having water and food on the table. He is indeed faithful and He knows what He is doing. His ways are perfect. And He has chosen me for such a time as this. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit pinaranas ng Diyos sa amin ang ganong trahedya. But God made me realize that now, I know what it is to be empty, then I will know what it is to be filled completely. May 2022 filled us with great grace. May He be glorified po sa Kanyang kamanghamanghang gawa. Amen po. For this is right. Talaga naman po ang ating Panginoon ay wala ka na pong masasabi pang mga bagay na hindi magbibigay ng karangalan sa Kanya. No? Akala lang ng iba ay wala lang siya. Pero nagkakamali po yung iba. Nagagalak po ako sa ating kapatiran ay talagang sa ating puso naroon ang Panginoon. No? Siyang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Amen po ba? Amen. Ha? Want to please rise as we read the Word of God. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit na ang dagat ang bundok matangay. Kahit nangangalit yung karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't harian sa tinig ng Diyos, lupa'y mga parang. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa,
sapat ng pagbasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka at maparatili, sibat palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tukukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Mataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakatakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kalungan. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Sama natin awitan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga munting mensahe ng awitin ay nawa ay matimo sa ating mga puso kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At sa umagang ito, simula pa lang dun sa pasasalamat, sa panalangin, sobrang nakakakaba ng puso. Sobrang iba yung pakiramdam ko parang yung banal na spirito talagang nararamdaman ko na kasama natin sa umagang ito. Kaya patuloy tayong magpuli, umawit sa Panginoon. Itaas natin ang kanyang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ngunit
bawat isa ng iyong Espiritu. Ang sa gayon, makita nila, Panginoon, kung gaano kasarap, kaganda ang inyong plano sa inyong presensya, Panginoon. Kaya, O Lord, sa umagang ito, lead us, O Lord, ang bawat mensahe ng musika, Panginoon, ang bawat mensahe ng kanta, nawa ay maging inspirasyon at kagalakan sa bawat isa. Nawa, Panginoon, dahilahin kayo at itaas ang inyong pangalan sa umagang ito. We claim the victory, Panginoon, nananalo na kami, Panginoon. Nananalo na kami sa anumang gawa ng kaaway dahil walang makakapitin sa kahit sino ang anak ng Diyos sa umagang ito na umawit sa inyo. Kaya, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan nila. Amen. Patuloy tayong sama-sama pupuri at may kagalakan natin anyayahan bawat isa or bigyan natin ng
gamit niyo ito, Panginoon, para ma-express namin kung paano, Panginoon, kami tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga awitin. Salamat, O Lord. Wala kaming ibang mabanggit, Panginoon, kundi salamat, salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, pag-ibig, at sa lahat ng katapatan niyo sa amin. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming mga awitin. Patuloy tayong makipagdiig sa ating Panginoon sa umagang ito. Ang hiling, ang siyang lumikha sa aming puso at kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at
spiritual eye sa gayon na maintindihan namin na mas maayos, Panginoon, kung ano po yung gusto nyo ipaunawa sa bawat isa. Kaya sa umagang ito, nakilala kayo, nalihig kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa inyo, ang pinakamataas na mabuhay pa sa at paniwalhati sa pangalan lang ng Panginoon na Jesus. Amen. Amen. Hello, my best. Purihin ng Panginoon at talagang ako po ay talagang pinagpala ng Panginoon. Yung testimony pagit na Eden ay talagang nirequest ko po si Ate Eden Takulad na sa po ay bigay ng pagtuo. Medyo pitin lang ng konti. Pero blessed na blessed ako doon sa kala ko medyo iiyak na eh. Salamat naman po sa praise and worship team. Yung last two songs ay requested song ko. Medyo alam ko pang lalaki yun, pero kinaya nyo. Salamat sa Panginoon. Bless po ako dahil kahit po tayo ay limitado ang ating bilang, talagang hindi po tayo magpapatinag na sambahin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Kahit po tayo ay nabawasan ng isa. Pwede bang pag tinawag ko yung church medyo hiyaw ng konti naman. Sige, ang Luzon Bible Church. Ikaw kayo pinakamarami talagang ano. Ang ating pinaka-ate ang Luzon Bible Church. Susunod ko sana ng BBC. Ang Manggahan Bible Church. Yan. Salamat po. Ang UPBCF, ang UP Bible Church. Yan. Salamat po. Amen! Wala pa. Ang Old Capital Site Bible Church. Parang gusto na umuwi, no? Kala ko uwi. Okay? Mamaya ng freedom. Ang Christ the Redeemer Church. Nandun sila sa harapan. Ayun. Meron pa rin, ano? Siyempre po, ang Freedom Park Bible Church. Ang hulihinan po na venue po natin ay sa basketball court po sana, na kung nilarapan ng Panginoon. Pero ayon po sa ating mga kamagagawa, ang ulat po sa atin ay may mga nakita naman, may mga naispatan naman ng basketball area. At kaya lang po ay medyo hindi rin kaayaya sa ating pagtitipon po. May mga ilang konti po. Dito po tayo ito po yung binigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa kapagyan ng Panginoon. So, tatawagin po pa sa isa kaya lang nagsarili na Sige po, mamaya po, iuulat po ko po yung tungkol po doon. Sige po, mahali pa nating first time ko itong gagamitin Sige po, pakibukas po yung ating Bible passage sa Colossus. May mga ilang chapter po dito na bigyan natin ng munting panahon pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa Colossus, kabanatang 2, tapos kabanatang 3, kabanatang 4. Colossus chapter 2 verses 6 to 10 po muna. Ako na lamang po ang magbabasa, pero habang binabasa ko po ay maring tundan. Colossus, kabanatang 2, chapter 2, verse 6. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya.
Manatili kayo sa Kanya at isali sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya na itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Kabanatang 3, talatang 12. Ganito po ang sinabi, kayo'y hinirang ng Diyos, tinalaga para sa Kanya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at may matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At pagalihin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan at magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpalalaan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sa ika-4 na kabanata, huwag kayong magsasawa. Sa verse 2 lang po tayo magsimula. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasalamat. Italangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay may pangaral namin ang kanyang salita at may pahayag ang iwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ngayon. Ipanalangin ninyo, may pahayag ko ito ng buong dinaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalayin ninyong ang bawat pagkakataon, sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralan mabuti kung paano tutugunin ng bawat isa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y lumapit sa ating Diyos at manalangin. Salamat po aming Ama sa iyong kabutihan. Salamat po sa mga patutuo. Salamat po sa mga awitin. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pag-ibig, kadakilaan, katapatan sa aming buhay. Aming Ama, alam po namin, kami po yung aming sitwasyon ay hindi pa rin po kami ligtas sa anumang uri ng virus na meron kami, Panginoon. Pero kami po ay saan man kami magpunta, alam namin ay prone kami sa panganib, prone kami sa sakit. Pero ang iyong pag-iingat, ang iyong kaligtasan, ang iyong pagyakap sa amin, ang isa namin, lagi pong hinihingi at talagang itinutulog sa inyo. Maging sa oras ito, patuloy kami ingatan at patuloy kami bigyan ng kagalakan at talagang yung dakilang pangalan ng maluwalhati sa oras ito. Ito po ang aking samantalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang alam po natin, ang ating Pastor Dodi Tiendo, ang ating pong tagapagsalita ngayon. Nalaman ko lamang po ay January kahapon nga po. At talagang masyado nang maikli at hindi na ganun talaga kasapat yung oras ng paghahanda po. Pero siyempre po ang bilang lingkod ng Diyos, bilang senior pastor ay meron po pong ipasin po na eh. At pero sa awa ng Panginoon ay pagpalain tayo ng Panginoon sa awa sa ito. Sige po, yung next slide po. Ang
aking pong tema nito ay tinawag ko pong essential for life. O ito pong mga pinasa natin. Alam po natin talagang tayo po, maraming mga bagay tayong pinapahalagahan at mahalaga sa atin. Diba? Sa panahon ng pandemya, talagang yung vitamins, siguro noong unang panahon, hindi natin pinapasin ng pag-inom ng vitamins, yung tubig, diba? Pero ngayon ay talagang hanggat maaari, kailangan yung alcohol, diba? Napaka-essential po yung mga ganyang bagay pagdating ko sa health. At talagang ang mga ospital ay puno-puno. Lalo na yung mga kasagsagan ng pandemya talaga. Napaka-essential po yung mga anumang mga may kinalaman po sa medika, sa health. Hindi po natin matatawaran yan. Siyempre yung pagkain, diba? Pagkain ng mga prutas, gulay, kung ano-ano pa. Talagang nagiging mas tayo, nagiging mitikuloso sa pagkain, sa pagpili ng ating kakainin. Talaga namang napaka-essential na bawat subo, bawat pagkain natin, gusto natin ay maging maayos sa pakiramdam natin. Yung ating pananamit, yung ating mga cellphone, diba? Napakaraming bagay na mahalaga para sa atin. Hindi natin pwedeng, kumbaga, mahirap din mabuhay, ano? Lalo ngayon, masyadong moderno, panahon, masyadong high-tech. Katulad nito. Wala. Kala pa high-tech na. Ay lang siya. Pindot yan. Saan ba yan? Sa gilid ka. Sa gilid. Mayroon talagang hindi high-tech, ano? Nasubukan ko na ito eh. Gilid, gilid. Kailangan mo nang i-on. On muna. On muna. Tapos, yun. Isa pa nga. Yun. Isa pa. Yan. Okay. Napaka-essential ang ilaw. Di ba? Ang salamin sa akin po, napaka-importante. Talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ako magsasalamin. Pero nung ako yung nasa OMF, meron conference, at pinabasa ko ng isang verse. Abay, talaga hindi ko na mabasa. Lapitan ko, hindi. Layo, hindi. Talagang hirap. Kaya, kailangan laging naka-tali. Kaya salamat sa aking asawa, laging may reminder. Po. So maraming bagay po sa kalusugan, sa pagkain, pag-inom ng tubig, mga gamit, at kung ano-ano po. Maraming bagay yan. Siyempre, ganoon din po sa buhay Kristiyano. Diba? Individual man, sa local man, at siyempre sa kabuuan ng ani. Tayo po bilang ani ay marami tayong nais pahalagahan din. At talagang kailangan talagang pahalagahan. Lamang nga lang, yung pagkakataon sa buhay natin, individual man, o bilang lokal, o bilang isang ani, ay tila na papaliwala yung ilang bagay sa buhay natin bilang Kristiyano. Halimbawa po, yung mga pulisiya, yung mga internal rules natin, mga general policy po natin, yan po ay kapag hindi nakatitik, nasusulat, walang basa, di ba? Pag nasusulat, basa. Di ba? So pagka wala tayong guidelines, mahirap. So napakarami po, napaka-essential. Sige po. Si Pablo po ay sumulat ng aklat ng Colosas. Actually, dalawa ito, yung Colosas saka Ephesians, no? Yung Epeso. Parang tinatawag itong twin letter. No? Sa loob ng kulungan, bilangguan, habang silang kulong, ay sinulat niya yung Colosas, kasabay na rin yung Epeso. At tinatawag po itong circular Ephesian o circular letter. Ibig sabihin, si Pablo, meron siyang inutusan, si Epaphras, sa chapter 1, makita natin ng Colosas. Si Epaphras ang nagsilbing mensahero para dalhin sa mga simbahan sa Laodicea, sa Colosas, at sa Epeso para bitbitin, dalhin yung sulat mula sa kulungan papunta sa mga simbahan. Anong layunin? Para palakasin yung mga taga-Epeso
palakasin yung mga taga-Laodicea at sa Colosas. O, palakasin saan? Kasi merong mga umiiral na mga maling filosofiya o maling katuruan. Anong filosofiya? Halimbawa, filosofiya o katwiran na tungkol sa mga festival, sa mga ritual. Okay? Sa chapter 3 ng Colossus, mababasa po yun doon. O di kaya, ano yung maling katuruan? Yung pagsamba sa mga angels, pagsamba sa mga spiritual na nilalang, no? Yung pag-worship sa mga heavenly object din na tawag. So, merong mga maling pangangatwiran, filosofiya, at merong maling katuruan na sa pananaw ng mga nagtuturo na yun ay merong kaligtasan doon kapag sinunod yung mga filosofiya o katuwiran na yun o yung katuruan na yun. So, yun po yung dahilan at kaya si Pablo po, inutusan niya si Epaphras at ang sabi ni Pablo kay Epaphras, siya ay tapat na kamanggagawa ng tagapagdala. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia doon sa Colosas, pero meron siyang pananagutan, meron siyang tungkulin na alalayan yung pananampalataya, alalayan yung buhay Kristiyano ng mga taga-Laodicea o yung mga taga-Colosas. At ganun nga ang nangyari. Kahit na siya nakabilanggo, ginampanan pa rin ni Pablo yung kanyang tungkulin para ma-encourage at ma-develop yung spirituality ng mga taga-Colossians. Sige po, tuloy po tayo. Balikan po natin yung ating tema. Yung ating tema ay Essentials for Life. Ayon po dito, makita natin. So, ilang bagay po pwede natin matutunan dito po. Maaaring magamit po natin as an individual na Kristiyano, as local church, at siyempre sa kabuuan ng ani ay magamit po natin ito. Ano nga ba ang mga bagay nito? Una, tingnan po natin. Una, chapter 2 verse 6. Sabi po dito ganito, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. You have accepted Christ Jesus as Lord. Now, keep on following Him. Kung babasahin niyo po yung chapter 1 to chapter 4 ng Colossus, litaw na litaw yung pangalang Jesus, pangalang Kristo. At doon sa ini-emphasize ni Pablo na yung mga taga-Colossus ay namatay kasama si Kristo. May paghahalintulad dito sa Colossus, specifically sa chapter 2, na yung mga taga-Colossus ay halimbawa sa pagtutuli. Yung mga taga-Colossus ay tunuli, hindi sa literal na pagtuli, kundi sa pagbabago ng kanilang puso. Sabihin, ang mga taga-Colossus, mula sa pagiging makasalanan ay pinago ng Diyos, pinago ni Kristo ang kanilang buhay, tinuli. Hinalitulad din sa pagbabautismo sa chapter 2, verse 11 hanggang 13. Okay? O verse 12, nang kayo'y bautismuhan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, nang kayo'y bautismuhan. So, yung bautismo ay naglalarawan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. So, ganun din, yung mga taga-Colossus, tinuli, binautismuhan, yung dati lang pagkatao ay namatay, inilibing, pero nabuhay sila kay Kristo sa panibagong buhay. Ang mga taga-Colossus ay pag-aari ni Kristo, kasama ni Kristo, minamahal ni Kristo, mga hiniran ng Diyos pamagitan ni Kristo. At ang challenge sa kanila ay magpatuloy sila sa paglakad. Magpatuloy sila, yamang tinanggap nila ang Panginoong Yesus, magpatuloy sila, mabuhay
ayon sa kaparaanan, ayon, sabi dito, yawang tinanggap ninyong Panginoon sa Jesus, mamuhay kayo sa paraan karapat-dapat kay Jesus. Karapat-dapat sa Kanya. Hindi nakasalig doon sa filosofiya tungkol sa mga anghel o sa pagbabago ng buwan, pagbabago ng bituin o yung mga selebrasyon ng mga hinti, kundi ayon sa aral o turo ng ating Panginoong Yesus. Ipinapakita dito, yung hamon dito na yung mga taga-Kolosas ay marapat lamang na maging matapat, maging loyal. Yung allegiance nila ay dapat nakatuon kay Kristo. And I choose the word fidelity, katapatan kay Kristo. Dahil ang buhay nila, ang buhay ng mga taga-Kolosas, at ang buhay nyo at buhay ko, ang buhay ng amin, katandaan po natin, tayo'y pag-aari ni Kristo. Tayo'y nasasakop ng batas at pag-ibig ni Kristo. Tayo'y binago ni Kristo. At patuloy na binabago ng Diyos pamagitan ni Kristo. Tayo'y minamahal ng Diyos, patuloy na minamahal. At tayo'y patuloy na inahamon na mabuhay ayon sa panuntunan na meron si Kristo. Paano ba nabuhay si Kristo sa kanyang kapanahunan? Di ba si Jesus Christ ay naging obedient sa simula pa lang? Di ba? From heaven to earth, naging nagkatawang tao. Nandoon yung kanyang pagiging obedient as Son of God. At nung siya'y magkatawang tao, bagamat, sabi po sa chapter 2, verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo Jesus nang siya'y maging tao. Sa chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang lahat ng naghahari at namamahala, mga namumuno, may kapangyarihan spiritual, power nilikha ng Diyos pamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin kung ano ang Diyos Ama, ganun ka-eksakto yung Diyos Anak. Kung ang Diyos Ama ay Diyos, ganun din si Jesus. Siya ay hindi tao, siya ay Diyos. And yet, He became man for the sake sa ating mga kasalanan. Paano siya nabuhay? Namuhay, obedient siya, naging submissive to the Father's will. At lumakad ayon sa panuntunan ng Ama, ng Diyos. So, it is also a challenge for us. Hindi lamang sa mga taga-Kolosya, yung mamuhay ng merong katapatan. Alam niyo po sa panahon ngayon, habang nagiging moderno ang panahon, habang naghihirap, nagbabago, nagiging worse ang paligid, maraming mga Kristiyano ang bumibitiw sa pananampalataya. Maraming mga Kristiyano nagbabackslide. Nung una siyang ma-born again, kasigla-sigla. Talagang napaka-passionate sa pagsimba, sa pag-worship sa Panginoon. Kung maaari lahat ng ministry, hawakan niya. Ayaw na matulog sa bahay, nasa church na lang. Diba? Pero habang tumatagal, sinusubok ng panahon, sinusubok ng Panginoon yung katapatan natin. Kung gaano tayo katapat. At siyempre, of course, yung kaaway kasama na po doon sa sumusubok sa atin. Like Job, di ba? Iba nga lang yung pamamaraan, iba nga lang yung intention ni Satanas sa intention ng Diyos when it comes to trial. Si Satan, ang intention niya ay pabagsakin tayo. Pero si God, kaya tayo may trials, para lumago tayo, matuto tayo, at for the glory of God pala po yun. So yun po, kakaiba po yun. Sabi po sa James. So fidelity, mga kapatid, isang hamon po sa atin. Fidelity toward Christ. Pero maganda i-extend natin yung ating loyalty, yung ating allegiance, yung ating katapatan sa bawat isa sa atin, sa atin. Alam niyo
niyo ba nung unang mawala ang BBC at sinundan ng PGCC? Labis na nakakapangsisisi. Nakakapangsisisi. Ilan pa bang CCC ang mawawala? Ganito po talagang may maraming mga katwiran, ano? Maraming mga umiiral na filosofiya, pero ang intention ay umalis Nagsama na sa hirap at ginhawa, may blessing man o wala, may labig man o wala, nagsama na, nagpunta na kung saan, ang dami ng mga pinagsaluhan. Tapos, dahil yung panahon na aalis, ano? Isang mahirap may paliwanag. Pero huwag po tayong aalis kay Kristo. Huwag po tayong aalis sa Diyos. Amen? May inam na umalis kung may plano ang Diyos talaga sa iyo, kung may malinaw na plano ang Diyos sa iyo. Papunta ka ng Zimbabwe, hindi punta ka doon. Zimbabwe dito, Simba ka doon, Simba dito. Ayaw pala yun. May malinaw na plano ng Diyos para sa isang gawain na pinagagawa sa iyo. Kasi ilo na gumano. Pero kung dahil po sa emosyon, kaya ka aalis dahil sa emosyon, mukhang magandang tingnan ng sarili. Gano'n din ba akong katapat sa aking mga kapatid kay Kristo? Kasi yung katapatan din natin kay Kristo nag-reflect din sa katapatan ng Diyos, sa katapatan natin kay Kristo. So yun po ang una, yun po yung challenge dito. Na yamang tinanggapin nyo, Panginoon, si Kristo is mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Si Kristo ay namuhay na hindi lamang masanuri sa bisip, kundi in-express niya yung kanyang katapatan, kanyang fidelity sa kagustuhan ng Panginoon ng Diyos. Sige po, pangalawa, yung firmness of faith in Christ. Manatili kayo sa Kanya, isaling sa Kanya yung buhay, magpakatibay kayo sa pananampalataya itinuro sa inyo, laging magpasalamat, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral, hindi nasasabi kay Kristo, kundi sabi-sabi ng matatanda at mga tuntunin sa sanlibutan, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niyang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Kapag ako'y nanonood minsan sa mga debate sa YouTube, sa mga minsan meron akong napapanood na tila hinahamak si Kristo. Lalo na yung iba natin na kapatid na MC. Tila hinahamak si Kristo. Talagang sabi ko hindi ganyan. Hindi ganyan yung pananampalatayang Kristiyano. Natitempt na akong magkomento at parang makipagdebate din, pero hindi dapat. Pero maraming mga aral na pwede natin mapakinggan, mapanood, at kung hindi tayo maalam sa salita ng Diyos, sa pagkaunawa kay Kristo, sa pananampalataya natin, kung hindi tayo rooted, deeply rooted kay Kristo, pwedeng masway tayo. Hindi lamang po yung mga false teaching, hindi lamang yung mga false reasoning. Kahit po yung mga nangyayari sa paligid po natin, hindi po porket ginagawa ng marami, ay tama po na. Diba? Hindi porket na uso si Marites, si Maripe, ang Kristiyano nagiging ganun na rin. Diba? So, maraming mga pwedeng masagap na katuruan o mga maling katwiran. Lalo na, halimbawa, kahit po yung mga
sa marriage o sa mga boyfriend, girlfriend, o even sa paghawak ng pera. Minsan may mga katwiran na hindi minsan akma sa kalooban ng Panginoon o sa salita ng Diyos. So pinag-iingat, dapat maging matibay, dapat firm, matatag yung pananampalataya kay Kristo. Hindi lamang po ito tungkol sa mga zodiac system o yung mga mystery o yung mga about sa mga lucky numbers o di kaya yung mga future kung may mga future na gusto mong mangyari sa buhay mo at nagdidepend sa bahala na, hindi lang doon eh. Hindi lang po doon yung ating pananampalataya. Bahala na si Partner. Kundi yung ating pag-asa, yung ating tiwala, yung ating pananalig. Dapat nakasali kay Kristo. Hindi lamang doon sa mga nakikita o naririnig o nababasa sa social media o sa kung ano may ginagawa ng marami. So, yung pananampalataya natin kay Kristo, ipagtibayan po natin. Tulad ng sinabi ko kanina, maraming mga Kristiyano pwedeng tumalikod sa kanilang pananampalataya. Pag dumarating yung punto na sa oras ng kagipitan, diba? Pag medyo nagigipit na po tayo talaga. O di kaya tinetest din yung firmness of faith. Tinetest din yan kapag may sakit po tayo. O halimbawa ito, yung pandemic, isama-sama pagsamba, pupunta ba ako? Delikado sa labas. Siguro kayo, nakaisip kayo ng gano'n. Ako rin nag-iisip ako. Pag pupunta ba ako, pakasagap ako ng virus. Maraming mga gano'n. Pero Kristiyano ka. Pero kailangan mo rin gampanan yung isang bagay. So magtatali pa ng palataya mo kaysa doon sa takot. Isang mga gano'ng sitwasyon. So yung firmness of faith, bagamat ang lumilitaw dito sa teksto natin ay it's more on angels, mga doctrine, mga festival, yung pagse-celebrate ng bituin, ng buwan, yung mga mystery na binabanggit dito ay yung pagpapalit ng panahon ay sineselebrate ng mga Gentiles. Ayon kay Pablo, ito'y anino na lamang ng darating sa kalamitan. Yung mga festival na yan, yung pagkain, yung di pagtikim ng pagkain na ganito, huwag titikim ng pagkain ng ganyan. So, sinasabi ni Pablo sa mga Colossians, Kristiyano doon na, huwag na kayo magpasakop doon. At huwag mahawa ang inyong pananampalataya. Pumalik at babalik sa aral ni Kristo. Firmness of faith in Christ. Sige po, pangatlo. Pangatlo, hindi lamang po fidelity, katapatan, katatagan ng pananampalataya. Isa pang magandang bagay na pwede natin matutunan. Ito po, very common po ito. Yung mga kapwa mananampalataya. Fellow believers with the Christ-like manners. Sabi po sa chapter 3, verse 12. Ano po ba yung manners na ito? Na mula sa Diyos, na mula kay Kristo. Kayo'y inirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, mapagpaumanhinan o magpaumanhinan kayo, magpatawaran, kung may nanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Halin po ba sa mga manner na ito ang madaling gawin? Unahin natin, mahabagin. Amen.
Hindi po mahaba yung street, ha? Alam na alam kay Henry yan. Maganda ang kalooban. Mapagpakumbaba. Ito, mabait, madali ito. Maraming mabait. Diba? Pag kami pera, mabait. Pag busog, mabait. Pag nakatulog, mabait. Kaya pag walang tulog, hindi mabait yun. Sisimangutan ka yun. Mag-visit yun kasi patulog. Magpatawad. Diba? Pagpapatawad. Sino nga ba naman sa atin dito ang hindi nagkakasala? Sino dito ang walang kasalanan? Alala ko si Pastor Dodi. Sino dito ang hindi masamang ugali? Yan. Pakitaas po ang hindi dito ang masamang ugali. Ang walang karanasan na hindi siya naging masamang ugali. Lahat tayo meron kasamaan ng ugali. At kung kasamaan ng ugali, dapat tayong patuloy, magbatuan tayo sa isa't isa. Meron pong mga Kristiyano madamot. Totoo po. May mga Kristiyanong hindi mapagpakumbabay, mataas din eh. Mayabang din. Totoo po yun. Kasi meron tayong pinagyayaban. Diba? Totoo po yun. Pero Kristiyano. Minsan, may mga Kristiyanong hindi rin mapagpaumanhin. Hindi rin matiisin, mainipin. May mga Kristiyanong tamad. Diba? Pero ito po ang maganda. Tayo po, aminado tayo na meron tayong mga bagay, may mga negatibo tayo sa buhay natin. May mga negative emotions tayo, may mga hugot tayo, may mga baggages tayo. Pero dahil po sa katapatan ng Diyos, dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo po ay naging kapwa mananampalataya. At pwede natin tagayin at patuloy natin tinatagal yung katangian na meron si Kristo. Amen? Wala naman talaga tayo, wala isa man sa atin dito papasay, sa totoo lang. Pero dahil naawa ang Diyos sa atin, nakipag-isa tayo sa Kanya, binigyan natin ang ating buhay sa Kanya. Diba? At binihisan niya tayo. Binigyan niya tayo ng panibagong damit. Napaka-essential yung bagong damit. Yung bagong pagkatao, yung pag-ugaling Kristiyano, yung ugaling meron si Kristo, ay namamana natin. At dahil dyan, pwede tayong ngumiti kahit nasaktan ka na. Diba? Kaya pagka magre-reply ka sa ano, instead na lonely face, heart na lang. Love pa rin. Kasi nagagawa mong magmahal because of Christ. Amen. So, we are fellow believers na merong katangian, pag-ugaling katulad ng kay Kristo. Ito po mga pinanggit dito. At patuloy po natin itong isinasagawa sa ating buhay. Siguro kung nagawa lang magpatawad ng isa nating kasama sa church, no? Kaya lang, hindi nila nagustuhan yung yung decision na yun. Kasi po, ang definition ng salitang discipline ay expansion. Hindi nasasakyan iba ito, no? Pero ibig sabihin ganito po, kung meron mong nagkasada, may masamang ugali, at ang definition sa masamang ugali ay patalsikin, disiplina, ay ganun nga ang definition, patalsikin, palayasin. Pero hindi ganun si Kristo. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, iyayakap niya tayo. So we are fellow believers with the manners of Christ. Christ-like manner. So salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng damit
ng pang-Kristiyanong gamit, Kristiyanong mga pag-ugali. Hindi po ito madali. Magpatawad, magkimahabagin, mapagpakumbaba, mapagpaumanhin, pinatawad kayo ng Panginoon, kahit magpatawad kayo, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Kaya pinawit natin kanina talagang pag-ibig ng Diyos. At pagarihin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat itong dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Alam nyo, isa pa yung pagiging grateful. Diba? Isa wala sa Kristiyano minsan ang pagiging mapagpasalamat. Pero lahat ng mga bagay nito, mga magagandang ugali nito, mga Christian virtues nito, ay ipinagkaloob na patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Para maluwalhati ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Next po. Pang-apat, hindi lamang po fidelity, firmness, fellow believers. Ito po, yung chapter 3, verse 16 to 17, yung pagiging mabunga. Ang mga salita ni Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anumang gagawin ninyo, mag-isang sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon Yesus. At sa pamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos. Maging mabunga bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Bilang isang local church at bilang isang ani. Tayo po ay maging mabunga sa paanong paraan. Salita ni Kristo, sabi po dito, ang mga salita ni Kristo, pag yung salita ni Kristo ay dumadali sa ating mga puso, dumadali tayo sa salita ng Diyos, salita ng Kristo, nagiging matibay po tayo, mas nagagawa natin may apply yung pagpapakumbaba, pagpapatawad, magandang loob, kasi nakaugat tayo kay Kristo, sa salita ng Kristo. Kasi yung salita ng Kristo ay aral ni Kristo. At kung aral ni Kristo, magpaumanhin. And therefore, lumalago tayo sa karakter pa lang, may paglago na. So, merong quality growth na tinatawag. Diba? Kasi, yung salita ni Kristo, itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. So, hindi lamang po salita ni Kristo, yung quality growth, meron ding pagtuturo. May kasamang discipleship o teaching aspect. Magturuan. Magturuan kayo, mag-aralan kayo. Kaya meron po tayong lingkod aralan. Yung mga lingkod, nag-aaralan. Hindi alam po na yan. Hindi po. Estudyante ka pa rin. Habang ikaw nabubuhay, estudyante ka pa rin. Kahit ako po ay graduate na rin sa Bible School, mananatili po akong estudyante ng Diyos sa salita ng Diyos. At hindi po tayo pwede magmayabang. So, yung salita ng Diyos ang nagsisilbing paalala. Nagtuturo sa atin ang salita ng Diyos. Hindi yung philosophy ko, hindi yung natutunan ko, kundi yung ituturo natin ang salita ng Diyos. Kasi lahat tayo pwedeng matuto. Kasi perfect ang salita ng Diyos. Pagka teaching ko lang, my own teaching, my own philosophy, pwede yung questionin mo. Pero yung teaching ni Kristo, yung salita ng Diyos, hindi po pwede. Yan ang po yan. Yan yung ultimate na source of truth natin, ang salita ng Diyos. So, merong paglago, may pagtuturo, may mga aralan tayo. May pagpapalago. At kasunod dito, yung pag-aawit. Siyempre, pag-rooted sa salita ng Diyos, merong mga discipleship making, may mga leadership training, kung ano pa mga pagsasanay. Kasunod nun, nandun, sabi dito, umawit, may praise and worship, may pag-awit. At hindi basta awit lang, sabi dito, salmo, mga himno, mga awiting spiritual, magkakaiba po ito. Salmo, himno, mga awiting spiritual.
yung mga awiting spiritual, yung mga inawit natin kanina, mga chorus po yun, mga gospel song. Yung mga hymn, mga magaganda yung, alam niyo pagka yung hymn, magaganda ng mensahe ng mga hymnal, sa hymnal book, talagang malalalim, yung How Great Thou Art, I Surrender All Rugged Cross, Blessed Assurance, diba, di na alam yun. No? Diba? Nung ako po'y nag-aaral sa Santa Mesa, sa Bible School, ay uso pa rin yung accordion eh. Pinapagamit yung accordion. At siyempre, tugtog nun ay hymnal. Diba, sarap. Kahit wala sa taon. Maganda ang mga hymnal. Maganda rin mga, ngayon, modelo pa lang, wala bilang-bilang. Pero ang Diliman Bible Church, talagang consistent sila sa paggamit ng mga hymnal din. Pero magandang matutunan din, yung mga mga salmo, yung mga mismo galing sa salmo, inaawit. At alman ang yung gagawin, mag-isalta at sa gawa. So meron pong fruitfulness as follower of Christ. Sana po ang buong ani matutunan natin po. Panguli po. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Idalangin ninyo sa tulong ng Diyos. May pangaral namin ng kanyang salita. Panalangin ninyo may payag po ito ng buong linaw. Verse 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon. Dalawang bagay po dito. Pagiging prayerful at yung evangelism. Ang ani po. Sorry to say, kung hindi pa tayo nanawagan last year na magkaroon tayo sama-samang pananalangin, ang ani po ay kulang po tayo sa pagdilig sa pamagitan ng pananalangin. Hindi ko kasi sabi walang pananalangin ang mga local church o ay individual. Pero yung tayo as ani, kulang po tayo sa gawain ng pananalangin. Alam niyo po, ito po yung pinaka-weapon po natin, secret weapon natin, pananalangin. Panalangin. Pagiging prayerful. Ang gawain po natin ay hindi lamang po mag-praise and worship, kundi manalangin din naman. Ipanalangin yung mga tagapangaral, ipanalangin na huwag magsawang manalangin tayo. Mas marami pang mga prayer gathering. Panalangin na lumaganap ang salita ng Diyos. Panalangin yung mga may sakit, panalangin ng ating Pangulo, panalangin ng COVID-19. Marami. As ani. Pero mahina po tayo sa ganitong gawain. Pero ito po yung ating function. One of our function as local church, as body of Christ, is to pray, to be prayerful. Pray pa more. Una tayo sa magagawa, pray pa more. Another things, not only prayer, yung evangelism. Nung ako po'y nag-aaral ko sa Bible School, meron kami na talagang lalabas kami ng front school building, pupunta kami ng Cubao. Maraming tao dyan sa Cubao, di ba, sa Aurora. Yung mga dala kami ng trucks. At doon pa na sasakyan, yung aming kasamang estudyante, may mahawak ng megaphone, nag-i-evangelist na. First time ko pong may experience. Nung nasa Cubao, talagang namimigay kami. Mga Baptist church, mga Baptist student. Namimigay kami ng trucks, talagang nagsishare ng gospel. Pati pag-uwi, nadala ko yun. Pati sa sakyan, nagsishare ako. Hanggang sa natutunan, mag-share ng gospel. Kasi napaka-importante. Pero kamusta na po ang mga kabataan ngayon? Ano po ba isinishare ng mga kabataan? Kabataan, where na you?
Tayo po mga adult, tayo po mga leaders. Where the we? Kamusta po yung ating evangelism, yung ating passion? Kami po mag-asawa, kung may pagkakataon, kapag kami bagong salta, bagong mukha, bagong tao, talagang kailangan i-penetrate sa mantalin ang pagkakataon. Sikapin mawili, sabi, maging madalin ko sa pakikito sa mantalin ninyo ang bawat pagkakataon. Yung pinakailangan na evangelize. Kaya tumanggap yun, hindi. Evangelism. Kulang na kulang po tayo. Ang ani. Kaya, huwag po tayo magtaka kung bakit hindi po tayo lumalago sa bilang, sa quantity. Kasi yung prayer at evangelism, ito po yung function. Lalabas ito eh. May lalabas dito na isa pang kapatid. Pwede bang malaman yung isa pang slide, kapatid? Mag-click yan. Yun. Yan po yung sinasabi natin. Yung function of the body of Christ. Nag-function na. Oh, nag-function. Nag-lag. Yun po. Evangelism, prayer. Kapatid. Ang anim po'y kulang na kulang po tayo dyan. Habang tayo masipag sa ating mga individual, sa ating local, sana mapalakas pa natin ang anim po. Si Elder lagi po naririnig yung church planting, makapag-put up pa ng church. Pangarap ko rin po yun, ang anim, magkaroon po tayo ng mga simbahan. Ang freedom, ang Luzon, magkaroon pa ng mga simbahan. Makapag-evangelize. Hindi natin alam kung ano pang klaseng virus ang namin. Kailan pa tayo kilos. No? Mahirap po. Talagang, pero ito po yung trabaho, ito po yung tungkulin o function ng simbahan. Focus po tayo sa panalangin, focus po tayo sa mga tao. We need more workers. Pero pray pa more. We need more kaluluwa, more souls for the Lord. Bring them to God. Dalhin po natin sila. Saan mang kaparaanan na kaya natin. Let us evangelize people. Saan mang kakailan meron tayo. Pinaganap sa atin ng Panginoon. Sige po, sa panghuli na lang, challenge po sa atin, hindi na po ito bagong mga bagay na ito. Lahat po ito ay essential. Kung gaano man ka-essential ang cellphone, ang tubig, ang pagkain, ang damit, ito po mga bagay na pinanggit natin. Pero hindi na po ito bago sa atin. Marahil, nadinig nyo na yung mga ganyang prinsipyo. Nadinig na natin yung mga ganyang mga aral ng Panginoon. Ang kulang na lang po natin sa atin talaga ipagpatuloy po ito. Manatili tayong tapat. Patuloy po tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Ano man po yung mga katangian meron si Kristo, patuloy natin itong gawin. Ipamana sa ating buhay bilang magandang patotoo. Mamunga tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Hindi lamang po yung quality, kundi quantity. Alam niyo po, isa po sa pangarap ko sa amin, magkaroon po tayo ng sarili nating building, and that's quantity. Building. Pero yung building, of course, siyempre, meron mga tao, mga manggagawa, maraming mga pastor, maraming mga faithful young people sa amin. Pero yun ay pangarap lamang. Pero nasa atin pong pagtutulungan, mga kapatid, sa awat biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pero hinahamon tayo ng Panginoon na gawin natin yung ating tungkulin. Bilang ani, bilang individual, at bilang lokal. Tayo manalangin. Salamat po aming Diyos sa mga mahalagang bagay na ito. Aming Ama, sa totoo lang,
napakabuti ninyo sa amin. Marami namang talagang magaganda at mahalagang bagay na pwede namin madanasan pa sa mundo ito. Pero yung hamon na kami po'y manatiling tapat sa inyo, patuloy na ang aming pananampalataya ay lalalim, nakaugat sa iyong mga salita, mamumunga kami, Panginoon, sasagana ang ani, Panginoon, hindi lamang po sa material, maging sa mga tao. Maraming mga kabataan nawa pa ang madisipulo namin, Panginoon, hanggang kaya pa namin. Marami pa mga pamilya. Kung maaari nga, Panginoon, makapagtatag pa kami ng mga iglesia. Kung mamarapatin po ninyo ito, Panginoon, ay tulungan po kami, Panginoon. Pero, Panginoon, tulungan niyo po kami maging devoted sa prayer. At ilaan din namin ang aming oras na makapag-evangelize sa anumang kaparaanan. Maaaring chat, maaaring social media, o personal na evangelism, Lord. Use us, Lord, for your own glory. Ang mahalaga po, Lord, ito po'y essential. Tungkulin namin, dapat namin kapanan. Puri ikaw, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa inyong salita. Patuloy niyo po, O Diyos, sa ngalan ng inyong anak si Kristo Jesus, ay gawin niyo po ang pagpapalang pangpinansyal sa mga individual, sa mga pamilya, sa iglesia, at sa kabuuan ng ari. Gawin niyo po ang pagpapalang material sa mga anak po ninyo, Panginoon, na nangangailangan patuloy na kahanap ng inyong kalinga, Panginoon, sa pamagitan ng mga material at pagpapalang ninyo. Hindi lamang pagpapalang material, kundi ikaw din po ang patuloy na kalusugan, Panginoon, sa mga individual, sa mga pamilya, sa mga kabataan, sa mga kabuuan ng pamunuan ng ani, ng bawat lokal na iglesia. Ikaw ay po ang kalusugan, kalakasan ng pangatawan, katatagan ng pananampalataya, ay maranasan din po, Panginoon, ay talagang sa panahon ng pagsubok, ay magiging matatag at matibay ang pananampalataya. Pagpapala na talagang maranasan po ng bawat sa amin, ay talagang ikaw ang Diyos ang patuloy ng buhos at magbigay ng biyaya ito sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po ng marami. Ang Diyos na pinagbumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulubog sa kanya. Papurihan nawa sa